Sa 7:21 ng Mateo, ganito po nakasulat. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yan po ang prerequisite. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Sabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Para tayo makatiyak, kailangan tiyak natin ang ginaganap natin kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos para sa asawa. Sabi ng Diyos, iibigin mo ang iyong asawa, lalaki, gaya ng iyong sariling katawan. Huwag kang maging malupit sa asawa. Huwag kang maging mapait sa kanya. Magtapat ka sa kanya sa lahat ng araw ng buhay mo. Maraming mga batas ng Diyos sa mag-asawa. Babae, ganun din. Tapos, yung sa anak, ganun din. Yung iyong mga anak, aalagaan mo, tuturuan mo ng saway at aral ng Panginoon, 6:4 ng Efeso, at 22:6 ng Kawikaan. Yung iyong kapitbahay, mamahalin mo, love your neighbor. Hindi ka magiging kaaway ng neighbor mo. Pag ginaganap mo yon, pag nanalangin ka, natutuwa ang Diyos sa'yo. Ganun ang Diyos, kapatid. Pagka sumusunod ka sa Kanya, pinakikinggan ka niya. Ano man ang iyong ipanalangin, pinapakinggan niya. Huwag ka lang hihingi ng masama. Pagka mabuti, bibigay niya. 5:14 ng unang Juan. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Pinapakinggan ka pag humihingi ka ng bagay ayon sa Kanyang kalooban at gumaganap ka ng Kanyang kalooban. Kaya, bawa, mahal mo asawa mo, inaakay mo mga anak mo, mahal mo kapwa mo tao, mahal mo yung mga mahihirap, tinutulungan mo yung dapat tulungan. Paano mo malalaman pinapakinggan ka ng Diyos? Gumawa ka ng lahat ng kabutihan sa kapwa. Pag humiling ka, hindi ka niya titiisin. Kahit medyo mabigat ang hiling mo, pagbibigyan ka ng Diyos. Papakinggan ka niya.